Mga kapatid, God bless po sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga iba't ibang kultura na ating nararanasan kung tanghali o gabi, magandang gabi po at magandang tanghali. Salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga nag-views at sa mga nag-like. Salamat po. Sobra pong na-appreciate ko po. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na po mga like na lang or comment sa baba, na-appreciate ko na po. At sobrang thank you na po. Salamat po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung tungkol sa kay BP Sara, yung sa DepEd. Diba? Base doon sa nilabas na interview kay BBM, napakalawak daw at nahihirapan siyang pumili ng magiging kapalit. Okay? Tatalakayin natin yan. Okay? Tapos yung sa papaano ba yung kung mapapantayan ba ng bagong itatalagang DepEd yung nagawa ng BP Sara sa kagawaran. Okay? Salamat at God bless po. Salamat po. Okay? Talakayin natin. Bigyan lang natin ng opinion at reaction base lang po sa ating abot kaya. Ito yung nagre-represent lang sa akin. Hindi po nagre-represent sa ibang tao. Okay po? Base doon sa na-interview kay BBM ay tinanong siya kung nakapili na po ng bagong DepEd secretary, di ba? Ang sagot niya doon, napakahirap pumili, di ba? Tapos may isa pa doon sa ipinost ni Ginoong Sonsag na yung tanong, ilan sa mga pinagpipilian, di ba? Yung parang tinatanong doon, bati doon sa pinost ni Jason sa ang sagot, di ba? Ba't kayo nagugulat? Parang napakalayo ng sagot, di ba? Yun yung pinupunto ni Mr. Jason sa ang tanong napakalayo ng sagot, okay? Kaya sabi ko nga, talagang mayroong diferensya, di ba? May problema, bakit? Yung tanong pero ang layo ng sagot, okay? Base doon sa sinabi niya na mahirap humanap, talagang mahirap tapos komplikado. Base sabi niya, napakalawak ng DepEd. Yun lang, tama naman po si BBM regarding doon. Napakalawak talaga ng responsibilidad ng isang DepEd secretary. Pero ito ang opinion natin at reaction natin. Nakita nyo naman kung paano ginampanan ng BP Sara, Inday Sara, yung kanyang mandato, ang kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary, di ba? Pero bakit ngayon sasabihin mo, BBM, na talagang mahirap ang gawain ng isang DepEd? Ba? Kasi may, ang inuhulma mo rito yung kultura ng kabataan, yung ugali niya. Pero bakit nangyayari yon? Dahil nga, di ba? Kung talaga mahirap siya, bakit hindi mo pinangalagaan? Di ba? Ba't hindi mo iningatan ang ating BP Sara? Di ba? Inatake siya ng mga kaalyado mo, inatake siya ng kanyang lalong higit ito si Tambaloslos, pero wala kang imik, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo mahirap yung isang gawain ng isang DepEd, pero nung time nandyan siya o nung time na nagtatrabaho siya, alalahanin natin, di ba, Pangulo o BBM, alalahanin natin, number 1 ang DepEd sa lahat ng sangay ng gobyerno. Maging yung sa'yo, lampaso ka pero ba't hindi mo pinahalagahan? Tapos sasabihin mo, di ba, sasabihin mo mahirap ang gawain ng isang DepEd secretary, napakalawak, kailangang hulmahin sa lalong higit do sa mga teacher kung paano i-handle. Yun naman pala di ba? Napakahirap, di ba, ng isang DepEd secretary pero hindi mo pinahalagahan. Maraming bumatikos, nandiyan yung sa binigyan mo, humiling ng pondo sa confidential fund na para doon magamit sa, dahil yung confidential fund para doon sa magamit sa mga nagre-recruit sa mga kabataan ng mga kaliwa, di ba? Iyon ang doon gagamitin. Isa pa, ibinigay mo, hiniling sa budget para sa iyo, pero hiniling nga sa iyo, ibinigay mo naman, pero nung time na binanata na sa Congress, pero wala kang imik, di ba? O, anong ibig sabihin nun? Di ba? Medyo sablay yung sinasabi mo, di ba? Nakita mo naman kung gaano trabahuhin ng ating DepEd Secretary na Inday Sara yung kanyang mandato. Paano niya mahalin yung mga bata, mahalin niya yung mga teacher, di ba? Sa ngayon, itinatanong ka kung nakapili ka na, marami raw na dahil sa unang-una napakahirap, napakalawak, di ba? Napakalawak ng obligasyon ng gawain ng isang DepEd. Kailangan
ma-sustain o ma-handle ng maganda. Ni-handle nga ng BP Sara lahat yan. Bakit nga? Di ba? Dahil nga ng number 1 siya sa lahat ng sangay ng gobyerno. Pero pinahalagahan mo ba? Di ba? Hindi naman eh. Sa dami ng binato sa ating Vice President, sa ating Defense Secretary, pero nananahimik ka. Di ba? Number one, consistent na number 1 sa lahat ng sangay ng gobyerno, di ba? Ibig sabihin, di ba? Maganda yung pamamalakad ng BP Sara sa kagawaran ng edukasyon. Pero sa mga bumanat, bumatikos, bumira, lalong higit yung mga kaalyado mo, kitang baluslos kay Lisa, pero wala kang imik. Anong ibig sabihin nun, di ba? Tapos ka-unity mo pa. Pero mo, ka-unity mo. Binibira yung ka-unity mo. Naging Vice President, naging Pangulo ka dahil kay Vice President, pero hindi ka umiimik, di ba? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Dala ka ng kuhan, tinatawag na yung ibig ko sabihin na nadidiktahan ka ng mga nakapaligid sa iyo. Tama nga, 'di ba? Ang ating Senador Amy Marcos, napapalibutan ka kasi ng mga masasamang, 'di ba? Mga Digimon, sabi nga ni Amy Marcos, ang super ate. Kaya nga ipinagdadasal ka na sana lumiwanag ang iyong kaisipan dahil napapalibutan ka ng mga Digimon, 'di ba? Pero dahil nga doon, kahit napakaganda ng pamamalakad ng Defense Secretary ni Inday Sara, pero babaliwala pa rin sa'yo. Bakit? Nakikinig ka kasi doon sa mga bulong, lalong higit niyang kilisa. Kasi nga unang-una, bad shot nga, di ba? Unat simula, bad shot na agad di ba? Kasi nga, kung siya, insecure, di ba? May insecurity si Lisa, di ba? Yung asawa mo, Inday Sara. Bakit? Sabi nga ni Bibi Sara, di ba? Kahit daig-daigan siya, kahit na binubuli-buli siya, pero ang tanong, yun ang bubuli ba kaya mag-swimsuit, mag-two-piece, di ba? Mga pang-asaran yan, di ba? Yan. Kaya ganun sabi ko nga. Ang akin lang naman, kung talagang epektibo yung secretary bilang Defense Secretary, ba't pinabayaan mo? Sa dami ng bumira, mga kaalyado mo lahat, pero ba't pinabayaan mo? Dahil unang-una, mayroon kang tinitingnan at may tinititigan ka, BBM, di ba? Bagamat napakaganda ng performance, o di ipalit mo yung mga gusto mong ipalit na base doon sa gusto ni Lisa, di ba? Ipalit mo si Lenny o ipalit mo si Castro. Tingnan natin, di ba? Bagamat lahat naman may karapatan, pero tingnan natin kung kakayanin yung naabot ng Inday Sara sa kagawaran ng edukasyon. Kasi, di ba? Kailangan lagpasan nila yun. Hindi man nila malagpasan, mapantayan man lang nila. Yun, doon yung nakikita natin na opinion o nakikita nating sa bagay na yun kung bakit nahihirapan siyang pumili. Bakit? Baka nga hindi maabot o hindi marating yung narating nung Sara Duterte dyan sa kagawaran ng edukasyon o mapantayan yung magiging number 1. Baka nga yun na nga lang natatangi, di ba? Na nabibigyan ng mataas na rating ng sambayan ng Pilipino, pero di ba pinabayaan mo pa, di ba? Siguro ito nga, di ba, yung nahirapan nga daw siyang pumili doon sa mga taong papalit sa BP Sara. Hirapan siya siguro sa mga pinili niya, katulad ni Juan. Si Lisa kasi isa sa mga pumili niya, katulad Kim, di ba, yung sa PCSO, di ba, si Mel Milyonaryo, siguro, di ba, nakakapag-deliver di ba? Kaya okay siya, di ba? Di ba? Dahil hirap nga daw siyang pumili, di ba? Si Sara, number 1 sa kwan di ba? Number 1 sa kagawaran, number 1 sa lahat ng sangay ng gobyerno, di ba? Nahirapan siya pumili sa kapalit ni Inday Sara. Pero yung mga nanunungkulan katulad ng milyonaryo ni Mel Robles, di ba? Siguro okay siya kasi nakakapag-deliver siya. Di ba? Katulad ki Bonjing, di ba? Okay siya dahil lahat ng party na gusto niyang balik niyo yung kaso nito, di ba? Yun palagay ko kasi nananatili pa rin sila diyan. Okay siya, di ba? Yun siguro yung isa sa mga kanyo, yung characteristics na hinahanap mo, di ba? Hindi katulad nung Inday Sara. Kasi si Inday Sara gumagawa lang talaga ng kanyang trabaho. Number 1 nga po siya, di ba? Kasi kung number 1 siya at kung dapat pinahalagan mo. Kaya hindi siya siguro okay kay Lisa Marcos, budget siya kasi hindi nakakapag-deliver, di ba? Tatanong lang po tayo, di ba? Siguro katulad nakakapag-deliver, okay siya. Di ba? Iyon yung mga siguro, yung mga batayan nyo na
pwedeng maging secretary o pwedeng maging membro ng secretary ng administration nyo, yung nakakapag-deliver, di ba? Ay dahil si BP Sara, hindi nyo, di ba? Kaya hindi siya okay. Bagamat, number 1 po ang sangay ng kagawaran edukasyon sa buong sangay ng gobyerno. Pero hindi siya okay. Bad shot siya. Siguro yung mga good shot, katulad kay Mel Robles, good shot siya. Bakit? Nakakapag-deliver siya. Kay Bonjing, di ba? Kay Avalos, di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Yun siguro isang mga tinatawag niyong okay. Kaya nahihirapan kayo humanap ng kapalit ni BP Sara. Bakit? Hindi nga nakakapag-deliver. O, hinahanap niyo mga characteristics na ganitong klase. Katulad ng Mel Robles. Ganun lang, mga kapatid. Yun sana, nabigyan natin ng pansin. Kaya nagiging komplikado. Bakit? Wala yan. Yung pagiging tinatawag na magandang serbisyo, yun yung hindi nila inahanap, di ba? Hindi nila inahanap yun. Bakit? Ang inahanap nila yung makapag-deliver ng mga bagay na gusto nila. Pero sa pagsiservisyo na matino, sa pagsiservisyo ng tama, yun ang hindi nila hinahanap. Yun ang hindi nila pinapahalagahan. Tingnan nyo kung paano magserbisyo, di ba? Nag-number 1 sa buong sangay ng gobyerno. Pero bakit bad shot? Kasi nga, di ba? Hindi nakakapag-deliver. Okay, mga kapatid, sana nabigyan natin ng punto yon. At doon sa mga bagay na nangyari sa Inday Sara, sana maging maayos. Bukod doon sa nilabas niya, reaction din natin yung 3 Dutertes na magiging pwedeng pumasok sa Senado. Gahaman nga daw sa panunungkulan, sa kapangyarihan. Pero tingin ko, ilan lang naman sila di ba? Yung nanungkulan, wala na sa panunungkulan si Tatay Digong, di ba? Wala na yan. Ang nanunungkulan na lang si Pulong at saka si Baste at saka si Sara Duterte. Ibig sabihin, tatatlo lang halos sa Duterte. Gahaman ho ba yun? Ay samantalang, sige, subaybayan nyo at alamin nyo yung nanunungkulan sa parte ng mga Romualdez at saka mga Marcos. Mula sa gobernador, congressman, yan, asawa ni Tambaluslos na sa finance, yan, sa Congress, di ba? Ilan yan? Marcos, Sandro, di ba? Gobernador, ang anak nung Manotok na yan, Jaime, di ba? Gobernador na, di ba? Almost 12 ata yan na Marcos Romualdez na nanunungkulan sa ating bayan dito sa Pilipinas. Sino mas gahaman? Di ba? Sa panunungkulan. Nagtatanong tayo. Tapos bukod doon, ito, gusto nilang manalo bilang eleksyon sa yung tatlong Duterte na to. Gusto nilang subukan ang eleksyon ng 2025 pero sa pamamagitan ng gusto ng sambayan ng Pilipino, sa pamamagitan ng eleksyon. Di ba? Nakita nyo, sa pamamagitan ng eleksyon gusto nilang manalo. Pero ito sa Tambaluslos sa mga Marcoses, di ba? PI, People Initiative. Ayaw nila ma-eleksyon. Gusto nila tuloy-tuloy. Sino mas gahaman? Yung naghahangad ng eleksyon para manalo, na batay sa gusto ng mga tao, kung iboboto sila o hindi, o yung gusto ay manungkulan ng habang panahon dahil doon sa PI na yan, extension ng term, sino mas gahaman? Binibigyan lang natin ng kalinawan. Binibigyan lang natin ng kaunting mga comparison kung sino mas gahaman. Gaano karami yung panunungkulan ng mga Marcos at mga Romualdez? Mula sa Apo hanggang sa di ba? Lahat yan. Nasa 12 ata yan, nilabas na Jason sa yan. Di ba? Ay sa Duterte, wala na si Digong o tatlo na lang. Sino mas gahaman? At yun nga po, inuulit ko po. Kung sino mas gahaman. Yung gustong manungkulan dahil sa boto ng mga tao, sa mandato ng tao na ginusto ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya nga gustong dumaan sa eleksyon itong 2025. Kung iboboto nyo, hindi. Kung iboboto nyo, di salamat. Pero doon sila nakabase sa gustong ng taong bayan. Pero hindi katulad ng PI na gusto nyo na habang buhay kayo manunungkulan. Ayaw nyo na ng eleksyon. Gusto nyo kayo lang umupo, humaba yung termino. Sino ang mas gahaman? Inuulit ko lang po. God bless po sa lahat. Salamat. Sana naman nakita nyo mga kapatid ang kaibahan at comparison. Kung yung sinasabing gahaman. Makita nyo at makita nyo yung anong comparison, di ba? Kaya sana naman nakita natin. Basta lagi ko sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po at sana nabigyan natin ng kaunting opinion at pagpalain tayo ng Ama. Salamat sa umagang ito. Salamat sa inyo. Salamat lahat. Sa buong sambayan ng Pilipino, sana magbigyan pa ng katiwasayan ng pag-iisip ang mga namumuno sa atin. Ito pa,
No to war. Okay? No to war. Walang mananalo sa gera. Okay? Salamat. Bagamat hindi sa yung nabanggit natin, yung tatalakayin natin, naisingit ko lang po No to war. Okay? God bless. God bless. Thank you sa lahat. Thank you.